Siguro dahil patuloy po ang bangga at salpukan po ng mga pinakamalalaking political dynasties at mga traditional politicians sa gobyerno, napapansin ko po na may mga troll account na tila nagsisimulang i-divert ang atensyon ng mga tao kay Attorney Leni Robredo. Meron po akong isang post na nakita na gusto ko pong bigyan ng reaksyon or sagutin at i-take ang opportunity na ito para mas ipakilala pa sa Attorney Leni sa mga Pilipino at ipakita sa mga Pilipino ang mga rason kung bakit tahimik at hindi nakikialam si Attorney Leni sa mga nangyayari sa politika sa ating bansa. Nakita ko po ang post na ito ng isang account sa X or Twitter na sa akin palagay ito po ay troll account dahil hindi niya ginagamit ang kanyang sariling pangalan at gumamit po siya ng edited picture na Attorney Leni para magmukhang hindi kaaya-aya. Sabi sa kanyang post, pansin ko lang, ang tahimik ni Leni. Tapos na pinaglalaban o tapos na yung bayad? Tanong pa niya, angat buhay na siya? So ayan po yung kanyang sinasabi. Sa akin pong opinion, dahil ito po ay troll account, sa akin pong palagay, tila nagsisimula na naman po silang pagdiskitahan sa Attorney Leni. May mga nakikita pa akong ibang post na may pang-iinsulto at pangungutya kay Attorney Leni at sa mga ginagawa niya ngayon. So hindi ko po maiwasang isipin na tila meron pong gumagalaw para magkaroon ng diversion. Ito po ba ay diversionary tactic para makalimutan ng mga Pilipino ang nakakadismaya at nakakapikong awayan ng mga pinuno natin sa kasalukuyan? Ito ba ay ginagawa nila dahil nakikita nila ngayon na ang mga tao po ay napipikon at hindi nagugustuhan dahil ang mga tao po, ang taong bayan ang naaapektuhan ng ginagawa nilang bangayan at banatan sa gobyerno? Kaya subukan po natin sagutin ang tanong niya dito. Ibabahagi ko sa inyo ang sa aking palagay ay mga reasons kung bakit tahimik po si Attorney Leni at hindi nakikialam sa bangayan ng mga sinasabing nanalo daw noong 2022. Again, iti-take po natin ang opportunity na ito para ipaalam sa taong bayan kung ano po ang pinagkakaabalahan ngayon ni Attorney Leni Robredo. Una sa lahat, private citizen na po si Attorney Leni Robredo. Kaya may kalayaan siyang umiwas sa mga bagay na gusto niyang iwasan, lalong-lalo na kung ito'y toxic at hindi nakakatulong para sa mga Pilipino. Yung bang iiwasan niya yung mga taong nagbabangayan na imbes na unahin ang kapakanan ng mga Pilipino ay inuuna ang kanilang pansarili at pangpamilyang interes. May karapatan at kalayaan si Attorney Leni Robredo na mag-focus at asikasuhin ang mga bagay na dapat niyang asikasuhin, lalong-lalo na kung ito ay sa ikapapakinabang at sa kapakanan ng mga Pilipino. Pangalawa, tahimik si Attorney Leni Robredo dahil abala siya at ang angat buhay katuwang ang kanilang mga partners at volunteers sa pagpapatayo ng mga bagong classroom at mga bagong dormitoryo para sa kaginhawaan sa pag-aaral ng mga kabataang Pilipino dito po sa ating bansa. Kamakailan nga po ay nakapag-turnover sila ng 4 na mga bagong classroom. Isa pa sa napansin ko at hinangaan ko kay Attorney Leni Robredo is yung nung matalo siya sa eleksyon noong 2022, sabi natalo daw pero ang daming findings, di po ba? Pero ang hinangaan ko po sa kanya, nung matalo nga po siya noong 2022, hindi po siya nagpa-victim at hindi po siya gumamit ng naratibong nadaya siya para i-condition ang kanyang mga supporter na makabuo ng galit laban sa mga nakatunggali niya noong 2022 election. Hindi po ganong klaseng tao si Attorney Leni Robredo. Abala din sila Attorney Leni Robredo at ang Angat Buhay kasama ang kanilang mga partners sa mga programang pang-edukasyon gaya ng Bayan Ko, Teacher Ko, pagpapatayo ng mga community learning hub at pamamahagi ng mga gadgets na magagamit ng ating mga mag-aaral upang makatulong sa ating gobyerno sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa. Naging abala din si Attorney Leni sa pagdalo sa iba't ibang local and international engagement dito sa Asia at sa Europe sa mga event na may kinalaman sa pagtackle sa democracy, disinformation, leadership at iba't iba pang social issues na kinakaharap ng mundo. Naging abala din si Attorney Leni Robredo sa pagdalo sa iba't ibang international and local event para tanggapin ang mga recognition at award na iginawad sa kanya, kagaya na lamang ng TOEFA 2023 Award. Pumunta rin siya sa iba't ibang Ivy League universities na nag-imbita sa kanya para mag-lecture sa mga international students doon, gaya ng Princeton, MIT at Harvard University. Dinalohan din niya ang isang event na pinangunahan ni dating Pangulong Barack Obama. Nakipagkita rin siya sa iba't ibang foreign ambassador dito sa bansa para bumuo ng collaboration or partnership with Angat Buhay para sa kapakanan ng mga Pilipino. Sa dami po na ginagawa, inaasikaso at pinagkakaabalahan ni Attorney Leni Robredo para sa kapakanan ng mga Pilipino. Kung ilalagay ko po silang lahat sa video ito, masyado pong hahaba ang video. At sa dami ng ginagawa nila Attorney Leni Robredo ng Angat Buhay at ng kanilang partners para sa mga Pilipino sa Pilipinas, sana naman po ay mahiya ang mga troll at mga fake news peddlers na pilit na ikinukubli ang mga ginagawang ito ni Attorney Leni Robredo sa pamamagitan ng pagpapakalat ng insulto, pangungutya at fake news laban kay Attorney Leni Robredo. Sana naman po ay mahiya kayo.
Patuloy po nating suportahan ang voluntarism na in-ignite nila Attorney Leni Robredo para bawat Pilipino ay maging instrumento ng pagtutulungan para sa ikauunlad ng ating bansa. Sana po ay maibahagi niyo ang video na ito sa mas marami pang tao para mas marami pa pong makaalam ng ginagawa ng Angat Buhay at nila Attorney Leni Robredo para makapag-pushback tayo at malabanan ang kasinungalingang kinakalat ng mga troll patungkol kay Attorney Leni. Maraming pong salamat sa mga magla-like, magko-comment at mag-share sa ating content. Patuloy po akong gagawa ng mga ganitong content upang makapag-pushback tayo at malabanan ang mga kasinungalingan sa social media. Marami pong salamat.